Matapos ang halos 2 taong investigasyon, tuluyan ang tinuldukan ng mga mambabatas sa mataas na kapuluan ng Kongreso ang pagbusisi sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas na kinasasangkutan ng ilang mga individual, partikular na si Guo Aping alias Alice Guo. Hindi naman pinayagan ng Pasig RTC itong si Guo, gayon din ang iba pang mga kapwa niya akusado na makadalo sa naturang huling hearing dahil nasabay ito sa pagdinig ng kanyang kasong qualified trafficking. Kunin natin ang live report ni Mean Cordera. Mean? Alex, tinuldukan na nga ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa iligal na operasyon ng mga Pogo sa bansa. Nauso sa huling pagdinig si Alice Guo dahil dumalo ito sa pagdinig sa kanyang mga kaso. Pero naungkat pa rin sa hearing kanina yung umano'y pang-espiya na ni Guo at ng iba pa niyang kasabwat dito sa Pilipinas. It has been 2 years of hearings. Tinapos na ng Senado ang halos 2 taong investigasyon sa isyu ng iligal na operasyon ng mga Pogo sa bansa. Sa huling pagdinig, inakusahan ni Senador Riza Hontiveros ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na umano'y sangkot sa Chinese intelligence operations sa Pilipinas. Ipinakita pa ni Hontiveros ang picture ni Yang kasama ang self-confessed Chinese spy na si Xi Zhejiang. Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants, and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally, and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Sa mga naunang pagdinig ng Senado, idinawit ni Xi Zhejiang si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo na umano'y kasamahan niyang espiya. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency, si Guo Aping alias Alice Guo ay isang agent of influence na ginagamit ang kanyang posisyon para impluwensyahan ang opinyon at posisyon ng taong bayan. Pero hindi pa masabi ng NICA kung talagang espiya ng China si Guo sa Pilipinas. There are several ways to define an agent of influence. What is applicable on the part of Ms. Guo Aping is that she uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. Walang pahayag hinggil dito si Guo dahil hindi siya pinayagan ng korte na makadalo sa huling investigasyon ng Senado. Kasabay kasi ng pagdinig ng Senado ang paglilitis naman ng Pasig RTC sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Lumabas naman sa pagdinig na nagagamit ang ilang Pogo hubs bilang paraan para magpalaganap ng fake news. Kinumpirma rin ni Asidilio na posibleng nagagamit ang mga Pogo hub para magpakalat din ng maling impormasyon. Paliwanag niya kung nakakapag-operate ang isang Pogo hub para mang-scam, kaya rin itong mag-operate para magpalaganap ng maling impormasyon sa pamamagitan ng text messages. We cannot discount the possibility that these Pogo hubs are also operating as dual-use entities. Parang SIM card Yes, Madam Chair, because if you look at it, kung pwede ka pong mang-scam, diretso po doon sa mga individual subscribers, pwede ka rin pong mag-push ng misinformation and other information via SMS. Nakikita namin po na maraming flights papunta sa Visayas area. Na doon po namin monitor yung ibang mga tao na dating nagtatrabaho sa Pogo. At nakikita rin po namin na yung iba naman, pinapalitan na yung kanilang mga pangalan sa Securities and Exchange Commission. Nagiging BPO na lang po. Sa ngayon, dahil may iniutos ang Pangulo na ban laban sa mga Pogo, may ilang malalaking Pogo company umano ang nag-ooperate ngayon sa mas maliit na grupo at nagpapanggap na BPO at ang kanilang operasyon ay inilipat na sa Visayas at Mindanao. Tiniyak naman ng Senado na magpapasa ng batas para matiyak na hindi na mauulit ang kaso ni Alice Guo. Guo Aping,
sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaulit dito. At matututo ang lahat sa gagawin sa'yo. Alex, ipinauubayan na ng Senado ang kapalaran ni Go Waping alias Alice Go sa korte. Ngayong dinidinig na rin ng korte yung mga isinampang kaso ng gobyerno laban sa kanya. Pero sa kabila ng pagtatapos ng pagdinig, ito daw yung simula ng gagawing reforma dahil magpapasa naman ng batas ang Senado para hindi na maulit ang ganitong kaso, lalo na yung pananamantala ng mga dayuhan para makapagpasok ng mga iligal na negosyo dito sa Pilipinas. Alex. Okay, Mayan, nabanggit ba ng mga senador kung ano ang mahalagang batas na gusto nilang ipasa? O di kaya merong mga review na gagawin, na palakasin pa ang existing na batas? Meron ba? May specific ba silang binabanggit yan, Mayan? Alex, isa sa itinutulak ngayon yung pagpapawalang bisa sa operasyon ng mga POGO, ano man ang forma niyan. Dahil doon daw kasi sa utos ng Pangulo ay ban lang. Ibig sabihin, kahit na pwede pang mag-operate yung ibang mga POGO kung makakalusot at mabibigyan niya ng permit ng PAGCOR. Ang gusto ng mga mambabatas ay ang tuluyang pagbabawal at nakasaad sa malinaw sa batas na bawal na yung mag-operate ang mga POGO sa Pilipinas. At yung nalulusutan yung ating yung ating Philippine Statistics Authority, yung mga banyaga na nagpapanggap na Pilipino, meron bang ganung batas na gagawin ng ating mga mambabatas? Hinihigpitan na daw, Alex, yung prosesong yan matapos yung investigasyon ng Senado. Kanina dumalo yung mga taga-Philippine Statistics Authority at kinumpirma nila na bago ka makakuha ng birth certificate, kung ikaw man ay late na magpaparehistro, kailangan present ka at merong thumb mark at merong ID picture kasabay ng national ID para matiyak na ikaw ang kumukuha ng birth certificate at hindi isang dayuhan. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin dyan sa Senado. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.